Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM. Chin, magandang hapon po sa inyo. First time kong sumulat. At para sa iba, maaaring simpleng problema lang ito. But to me, it's a big deal. I just want to share my story. Kasi hindi ko makakalimutan ito. Year 2021. Kapapasok pa lang ng New Year. January 2. Yung 3 days ko pa lang nabili na bagong phone. Pinag-ipunan ko. Lahat ng bigay sa akin, nung Pasko, inipon ko. Pati 13 months pay. Inipon ko, makabili lang ng iPhone. But 2 days after kong nabili ang phone na yon, ninakaw sa bag ko. Sumakay kasi ako ng public bus. Siksikan, kasi uwian nga ng mga nagbakasyon. At isa na ako doon. Although, I'm so disappointed sa sarili ko dahil masyado akong clumsy. And I was feeling guilty that I was not careful. At hindi ako aware sa, alam mo na, delikadong mundo. Lalong-lalo na kung maraming tao. Alam mo yung sobra kang down at sobra kang malungkot kapapasok lang ng bagong taon. Kasi yung iPhone na yon pinag-ipunan mo. Tapos yung luma mong cellphone na ibigay mo na sa kapatid mo. Hindi mo naman pwedeng bawiin yun. Dahil niregalo mo na nung Pasko. And so love na love ko yung phone na yun. Dahil pinuno ko na ng mga memories ko doon. Yeah, kahit bago pa lang, it was with me. Those days was filled with memories or were filled with memories of the people I hardly see. Kasama ko mga pamilya ko. Yun lang naman ang iniuwi ko eh. Ang makasama sila. Maka-capture ng mga pictures with them. And I couldn't help blaming myself because I know it's somehow my fault. Ang tanga ko kasi. Hindi ako nag-ingat. But I know it's another harsh lesson that God wants me to learn. Tapos sa bag ko. And grabbed my phone. Everyone in that bus mukhang alam yata yung mga lalaking nakatayo dun that they were trying to get some phones na pwedeng nilang manakaw sa mga taong nandoon. Because they did it and attempted many times, but they were only successful with me since clueless ako. And I was just picked up by the bus. Sobrang helpless ako, Chin, nung nasa loob ako ng bus. Gusto kong umiyak. Oo, Chin, dun ko pa nalaman. Yung pababa na ako. Wala na ang phone ko. I wanted to cry but the tears won't come. I was somehow blaming those people inside the bus. And they could have just told me na sana inspeksyonin na lang ang lahat ng mga tao nandun. Pero syempre dahil nagmamadali na yung bus at ang lahat naman ay may kanya-kanyang destinasyon, hindi ko marirequest sa driver yun. At ayoko na namang sabihin nila na kasalanan ko. That was the first time I experienced something like that. And when I got home, sinabi ko sa landlady ko, mga boarders doon. And that's when the tears started bursting. I felt like it was the first time in a while that I cried that badly. I cried like a baby. Hanggang ngayon, I'm still recovering. 2021 yun, 2024 na ngayon.
But I'm still processing the fact that no matter how hard I cry, it won't magically or magically appear in front of me. Kaya walang point para umiyak na ng umiyak. Nawala na eh. Hindi lang naman phone kasi din ang iniiyak ko. Ang hard-earned money ko na inipon ko para mabili yun. Dineprive ko ang sarili ko sa lahat ng mga bagay na gusto ko para lang mabili ang cellphone na yun. Tapos nanakawin lang ng ibang tao. And I'm just wishing that whoever took my phone, I wish you could use the money para ipakain mo sa pamilya mo. Gamitin mo to sa kabutihan. Wag lang sana sa kasamaan. Sana'y nakatulong kahit papano. Pero Chin, tanong ko lang. Masama bang isumpa kung sino man ang kumuha ng cellphone ko? Masama bang mag-isip ng hindi maganda sa kapwa mo? Gayong hindi naman siya mabuting tao. Inakaw niya ang phone ko. Hindi man lang inisip gaano ka-importante yun sa akin. Masama ba akong tao kung mag-iisip ako na sinusumpa ko siya? Na sana'y mamatay na siya. Na sana'y maranasan niya rin ang naranasan ko. At sobra pa doon. By the way, itago niyo na lang ako sa pangalang Gloria Z. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Ang inyong Kamax. Solid Kamax. Miss Gloria Z. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.